panauhin sa umaga. Maaari po bang tumayo kapag tinawag ko ang kanyang pangalan? Winston Manzanares. Ayan. Okay, welcome ka. Winston Manzanares. Okay, upo ka na, brother. Salamat po. Medyo maginaw po, no? Masarap matulog pag maginaw. Lalo na kung naka-aircon ka pa. Doble ang ginaw. Okay, sabihin nyo nga po sa inyong katabi, sister, brother, salamat, naririto ka. Yan. Opo, totoo po yan, no? Salamat, naririto ka. Kamusta na po kayo, no? Muli po, magandang umaga sa inyo, no? Mga nakangiting mukha, masayang mukha, tunay na pinagpala ng Diyos. Kahit may dinaramdam yan, dito na sa kaliwa, sa kanan, sa gulugod, masaya siya. Ano po? Praise the Lord. Okay. Mga kapatid, kung inyo pong naaalala, no? Sa huling bahagi po, no, ng ating pong naibahagi, no, sa Ephesians chapter 3. Nasa huling bahagi tayo. Pwede po bang buklatin natin ito, ano? Pagmamasdan po natin ang huling bahagi ng chapter 3 at muli po natin babalikan yung chapter 4 na kung saan inuna natin to, no, sa 5-6 na kabanata po, no, sa aklat po ng Efeso. Dadaanan lang po natin, no, pero kailangan po tapusin natin to sapagkat meron po kayong mga talakayan kapag sumasapit ang Biyernes ng gabi, di po ba? Okay, tignan po natin, pagmasdan natin, basahin ang laman ng puso ni Apostol Pablo ng kanyang mga kahilingan ito sa ating Panginoon. Sabi niya po, no, sa huling parte po ng chapter 3 ng Book of Efeso, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain. Amen. Pusila po, no? Pinapakita po ng puso ng ating Apostol Pablo ang mga kahilingan niya sa Diyos. Susunod, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Huling talata 19. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ang salita ng Diyos po, no, habang, mga kapatid, no, habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, pinupuspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? At habang ito ay sinasabuhay natin, nangangahulugan lamang na tayo po'y pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Next, mga kapatid, ganito ang katangian ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Lastly po, mga kapatid, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin bilang mga mananampalataya.
Hallelujah. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi, magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah. Next. Romans chapter 8, brother. Verses 38. Kaya po yung pinakauli niya. Nakuha mo, kapatid? At sige, babasahin mo na lang po, ha? Basahin ko na lang po. Kung wala pa po si Brother Iman. Romans chapter 8, beginning verse 28. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag. Ayon sa Kanyang layunin, in verse 29, sapagkat sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Purihin po ang salita ng Diyos. Okay, mga kapatid, no? Tinapos lang po natin yung chapter 3 ng Book of Ephesians. And then, nais ko rin pong balikan kung saan tayo nagsimulang aklat. Sa Ephesians chapter 4. Balikan lang po natin. Okay. Salamat po. Okay. Salamat po, Ate Lee. Okay, pakinggan po natin. Babalik tanawan, magbabalik diwa po tayo kung saan tayo nag-uumpisang chapter ng Book of Ephesians. Chapter 4 po. No? Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako. Makibuklat po tayo. No? Sabi po sa Ephesians chapter 4, ito po ang nilalaman sa mga talatang ito. Sa talatang 3, 4, 5 hanggang 6. Pagmasdan po natin at ilagay natin ang ating sarili, tayo pa rin po ay nakapokus sa ating iglesia. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. 4. Bakit? Mga kapatid, bakit tayo narito? May iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, bakit ba tayo dito? Bakit tayo binuo bilang isang iglesia? Sapagkat tayo'y may iisang katawan, may iisang espiritu, kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Hallelujah. Verse 5. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Mga kapatid, dyan po ang nagbubuklod sa atin. Lastly po, iisang Diyos at iisang Ama, nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Amen.
Mga kapatid, kaya po tayo pinagbuklod ng Diyos bilang katawan ni Kristo. Amen? Balikan po natin yung verse 3. Kapatid, verse 3 po, balikan natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. Hallelujah! Ang sarap naman palakpakan ng salita ng Diyos. Ayan po ha mga kapatid, kaya tayo nandito. Dahil meron tayong iisang Diyos. Amen. Binalikan ko lang po, no? Para sa ating diwa, ano po, baka ako nawawala po, no? Sinisikap natin, no? Ito po ay mag-sink in, no? Sa ating puso. May ukit sa ating puso. Bilang iglesia, sapagkat kami pinananatili ng salita ng Diyos sa pagkakaisang ito. Amen? Okay. Magsisimula po tayo sa chapter 5. Okay, malapit na po tayo na from chapter 1 hanggang chapter 6 ng aklat po ni Efeso. Okay, ha? Hallelujah. Yan. O, tignan niyo po yung title, ha? Aminado po ba kayo dyan? Sige po, sagot tayo. Aminado po ba tayo na tayo'y masunuring pamilya ng Diyos? Mga kapatid. Amen. Opo, masunurin tayo, no? Sapagkat meron gumagabay sa atin, no? Kahit wala po tayo sa kalagitnaan ng congregation, wala tayo sa iglesia, nasa kanya-kanya tayong lugar. Naaalala niyo po ba? O napapansin, no? Na may nagpapaalala sa atin. Amen? Pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos kung ano ang mabuti sa masama. Pagmasdan niyo po ang buhay natin, nasa magulong daigdig tayo. Hindi po masama ang daigdig, yung umiinog po sa kalagitnaan ng daigdig. Nakukuha niyo po yung punto ko? At wala po tayong kaaway na tao, mga kapatid. Ang nakikita nating nagiging kaaway natin kung ano ang ginagawa ng dyablo sa tao. Amen? Hindi natin kagalit ang bawat isang tao. Kaya nga po isinusulong ng C.O.G. Bacoor, ng mga leader ng Bacoor, si O.G. Bacoor, na po ang pag-iibanghelyo, pagbabahagi ng salita ng Diyos, upang yung tao na yon na inaalipin ng masamang espiritu, makakalas siya sa pagkakagapos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. At tayo bilang masunuring pamilya ng Diyos, no, ilalahad po natin itong 5 kabanata, no, para makita natin yung content, no, ilalahad natin ang laman ng sulat na ito. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang kinin po natin yung sinasabi po ng mga pahayag ni Apostol Pablo. Talatang 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan
o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Talatang 5. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Talatang 6. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Pansinin niyo po yung bawat talata, mga kapatid. Ito po'y mga kautusan ng Diyos. Ito po'y mga tagubilin ng Diyos sa bayan niya. Mga kapatid, kaya huwag kayong makisama sa kanila. Didistansya po kayo, ha, mga kapatid. May boundary tayo. Pag alam nyo na po, kakaiba na ang pinag-uusapan. May boundary tayo, mga kapatid, ha? Amen po ba? Okay, verse 8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nanarapat sa mga taong nasa liwanag. Hallelujah. Verse 9. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Uulitin ko lang po, verse 9. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Hallelujah. Talatang 10. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Mga kapatid, no, bilang pagmamahal natin sa bawat isa, no, pagka nakakitaan niyo po, no, ito po'y payo lamang po. Pagka nakakakitaan niyo pong mali ang ginagawa ng inyong kapatid, papansinin niyo po, mga kapatid. Amen po ba? Verse 12. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi po ng banal na kasulatan, the scripture says, gumising ka. Ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan. At liliwanagan ka ni Kristo. Tingnan niyo po, no? Oh, imagine niyo po yan, no? Pagbulay-bulayan natin ang sinasabi dyan, no? Uulitin ko lang po, mga kapatid. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at diliwanagan ka ni Kristo. Salamat, Panginoon. Talatang 15.
Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Bakit, mga kapatid? Pagmasdan po natin ang sanlibutan, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Hallelujah, salamat sa salita ng Panginoon. 17. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mapapansin po, at pakibalik lang po. Physical o spiritual? Dalawa po binabanggit yan, isang physical at isang spiritual. Isang alak na iniinom na nakakalasing at ang tubig na iniinom ang salita ng Panginoon. Kaya ang tao po ay hindi nabubuhay, mga kapatid, sa physical o mga inumin, kundi sa bawat salita ng Diyos. Talatang 11. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Yan po ay nakakalugod sa Diyos, mga kapatid, habang kayo ay nangangapit bahay. Na po, ha? Tingnan niyo po yung sinasabi ko, ha? No? Nakikikapit bahay, pupunta sa lugar na may lugar. Pero tignan niyo po ang inyong dinadala. Oo, nakikipag-chismis kayo. Ang itinichismis ninyo ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Opo. Wala na yung luma ninyong pagkatao. Kayo'y bago na. Amen po ba? Iba na ang buhay natin. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Napararangalan ang Diyos kapag ka ibinabahagi natin ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Talatang 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Salamat po, no, sa ibinahagi ng ating pong butihing senior pastor. Pagkising pa lang natin sa umaga, inihahanda na ng Diyos ang ating hapag kainan. Amen po ba? Ang mana. Ang mana na sinusustain ng Diyos. Amen? Kapag ikaw, sabi nga ni Pastor, kapag ikaw itinanghali ng gising, maubusan ka. Hindi ka maagap eh. Gusto ng Diyos, maagap tayo. Maagap tayo sa pagpapala ng Diyos. Kaya lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo.
22. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, asa ng mga babae, ang mga nanay, ang mga tatay, lola at lolo, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tignan nyo nga po kung katabi nyo yung mga asawa niyong babae at lalaki. Okay? Basta at least tinitigan nyo po siya. Okay. Okay. Verse 23. Sapagkat ang lalaki, pagmasdan niyo po ang lalaki, ha? Sinasabi po ni Apostol Pablo. Para po hindi magulo ang buhay natin. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Amen? Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. 24. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Tignan niyo po, ha? Tignan niyo po ang pinagbabatayan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ang iglesia at ang inyong tahanan ay walang pagkakaiba. Wala po. Uulitin ko po, verse 24. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, ganun din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Talatang 25. Mga lalaki, asa ng mga lalaki, ang mga tatay, ang mga lolo. Nandiyan dyan sa tabi nyo, ha? Kung nyo iiwan, opo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Titignan po natin, no? Ano po? Pagtatabihin po natin ang inyong mga tahanan at ang iglesia. Ano po ang una, pangunahin yung mga tahanan at pangalawang tahanan ninyo, mga kapatid. Samantalang ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Hesus. Pagmasdan niyo po, nasa harapan natin ang Panginoong Hesus na siyang ulo ng iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Hallelujah. Talatang 26. Upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Mga kapatid, hallelujah. Nakikita po natin, no? Kung gaano katalino ang ating Apostol Pablo sa pagsulat. Purihin ng Diyos sa buhay ng Apostol natin. Okay, 27. Ginawa niya ito upang ang iglesia, mga kapatid, pagmasdan niyo po, ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. O, purihin ng Diyos. Walang anumang dungis, ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. Tingnan niyo po, ang iglesia ay tanging handog. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Verse 28. Gayon din naman dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili niyang katawan. Yan po ang katawan niyo, mga tatay. Sabi po ni Apostol Pablo, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang katawan ay nagmamahal sa kanyang sarili.
Hallelujah. Mga kapatid, kung mahal natin ang ating katawan, ang nais ng Diyos, pakamahalin natin ang ating mga asawa. Mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos. Talatang 20, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain, inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Tayo ay binubuo ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Pinapakain tayo, binubusog tayo ng kanyang salita at inaalagaan tayo ng Diyos. Hallelujah! Napakabuti po ng Diyos. Mga kapatid, kung ito'y nalalaman natin pag uwi natin ng tahanan, pagbihira, mga kapatid, hindi mapupunan ng aking isipan ng aking dati. Pakainin po natin, no? Hindi lamang sa salita, pagkos sa ating mga gawa. Pinapakain natin, sapagkat minamahal natin ang katawang ito, pinapakain natin ito ng salita ng Panginoon. Inaalagaan natin ang katawang pahiram ng Diyos sa atin, mga kapatid. Talatang 30. Tayo may mga bahagi ng kanyang katawan. 31. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila dalawa ay magiging isa. Tignan niyo po, ha? Itignan niyo po yung buhay mag-asawa ninyo at buhay ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Amen? Okay, ulitin ko lang po. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. 32. Tingnan niyo po, ang pinabanggit po ni Apostol Pablo, ha? Mayroon ditong malalim na hiwaga, at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Amen? Tingnan niyo po, ha? Walang magkakaiba po ang iglesia ito sa inyong mga tahanan. Lastly po, huli pong salita, no? Subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, inuulit po ni Apostol Pablo, ha? Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Kung narinig niyo po, no, ang pagbasa ng banal na kasulatan, say amen. Okay, ha? Tingnan niyo po, ang inyong tahanan, kung dito po ay nagkakaisa tayo, mga kapatid. Nagkakaisa tayo, pinagtutulong-tulungan natin ang iba't ibang gawain ng Diyos. Di po ba magaan? Hindi mabigat. Sa inyo pong tahanan, punta kayo sa inyong tahanan. Kung pinagtutulong-tulungan natin ang mga gawain sa tahanan, mabigat po ba? Kung pinagtutulong-tulungan natin ang gawain sa ating tahanan, mabigat po ba? Di po magaan. Ang nakakawawa po yung masamurin sa inyong tahanan.
siya na lang ang nagtatrabaho. Tama po ba? Siyempre po, bibigay din ang katawan nun. Pero kung nagtutulungan lahat, napakagahan po ng ating pamumuhay. Amen? Okay, buklatin po natin at para tayo makapagpatuloy po. Okay. Tuloy kapatid. Sundin bilang mga anak ang mga talatang sumusunod. Labindalawang kautusan at tuntunin ng Diyos sa bawat ama ng tahanan. Mga ama, napakalaki po. Mapapansin niyo. Maging sa inyo pong mga kapo-apuhan, no? Inuumpisahan na nating turuan sila. Sa ganap na 5 taong gulang, nakakaunawa na po ang isang kabataan. 5 taong gulang pa lang po, ha? Ano-ano ba itong kautusan na to? At tuntunin ng Diyos sa bawat ama ng tahanan. Una, tularan ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Verse 1 and 2. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Wala tayong ibang role model. Mga kapatid, mga tatay, wala tayong ibang imahin na tinitingnan sa buhay Kristyanismo kung hindi ang Diyos. Talatang 2. Mamuhay kayo na may pagmamahal, una, sa ating Diyos na sinasamba. Ang sabi po ng kautusan, no, kung inyo pong natatandaan pa, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso. Buo mong puso. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong kaluluwa. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong kaisipan at buo mong lakas. Personal yan, kapatid. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso. Ikaw at ang Diyos. Personal na pakikipagrelasyon natin sa Diyos, kapatid. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. E paano natin hindi mamahalin ng lubusan ng Diyos? Ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Hallelujah! Bilang isang mabangong samyo. Next, mga tatay, tingnan po natin, ha? John 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mga kapatid, hindi po ito naluluma. Laging bago po ito. Ang sabi niya ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman. Magmahalan kayo. Next. Lumayo sa masamang gawain, no? Para makapamuhay po tayo, sa kalooban ng Diyos. Lumayo sa masamang gawain. Kayo'y mga hinilang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan
o pag-iimbot, mga tatay. Pansinin niyo po ang pangaral ni Apostol Pablo. Ayaw niyang paratangan tayo ng anumang kasamaan. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Next. In Colossians chapter 3, verse 5, kaya patayin ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, kahalayan, na singbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Huwag kayong gagamit ng salitang malaswa, nakikiapid, mahalay o sakim, mga walang kabuluhang salita. Yan po ay pawang kautusan ng salita ng Diyos. Mga tatay, mga nanay, mga lolo, lola, mga kabataan, tayong lahat. Dito po ako magtatapos. Ano po mga kapatid? Buksan po natin yung 2 talata. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Talatang 5. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, purihin ang paglalahad ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Parang ang hina, no? Sa bagay, hindi pa tayo nananahaliya. Okay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong pansamantala po na panalangin bilang pagtatapos po ng gawain, isasama ko po, no, mga kapatid, sa panalangin si Kuya Danny. Okay? Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos na nakakarinig. Diyos na ang iyong mata ay nakatunghay na nagmamahal sa amin, Ama. Salamat po. Salamat po sa iyong banal na salita. Ama, na siya po namin katulong, na siya po namin gabay, patnubay sa aming pamumuhay. Idinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatiran. Bilang nagkakaisa sa katawan ni Kristo, ang COG Bacoor. Hindi lamang sila, Panginoon, na narito, kung hindi ang pamilya po ng bawat isa, Ama. Ang kanilang buong pamilya, ang kanilang buong sambahayan. At ang dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat tahanan na amin pong itinataas sa iyo sa oras nito. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan upang sila'y makapamuhay ng normal, dalangin ko po, Ama, pagpalain mo po sila.
At ang mga kapatiran na narito, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, magsilbi po silang liwanag sa kanilang buong sambahayan. Salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat sa araw na ito, sa araw ng aming pagsamba. Niluwalhati ka namin, dinakila ka namin, pinarangalan ka namin, Panginoon, sa aming pong pagtitipon. Dakilang Diyos. At, Ama, muli po sa aming mga puso't isipan, idinudulog po namin sa iyo si Brother Danny Benosa. Hallelujah. Sa kanya pong schedule ng operation niya, Panginoon, hindi po namin, Panginoon, nalalaman o nakikita ang bawat sandali. Ngunit ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, nakikita mo, Panginoon, ang lahat. Nasasalamin mo ang lahat. Kaya po, Panginoon, ang dalangin ko, ang dalangin naming lahat bilang body of Christ ng COG Bacoor, pagpalain mo po ang buhay ni Brother Danny Benosa. Panginoon, samahan mo po siya. Samahan mo po ang mga doctors, nurses. Dakilang Diyos, at bigyan mo sila ng karunungan na makapag-ingat po ang bawat isa. Dakilang Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, na ang dakila mong presensya ang siya pong umaagapay sa amin sa iba't ibang pamamaraan mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, ang kinakaharap po ng aming kapatid at ang mga doktor, nurses, at ang mga gamot na inihanda mo, Panginoon, bilang magiging lunas sa operasyon po ni Brother Danny Benosa. Salamat po, Ama. Salamat po sa katagumpayan ng aming pong gawain sa linggong ito. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati at taus-pusong pasasalamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you, Lord. Yes. Thank you, mga kapatid. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you all. Okay, ingat po kayo, ha? Salamat po.